atong tanan. I hope all is well. Because God is good all the time. Dapat kita all is well. Oh, si Juan, si na Rancho. Oh, all is well siya, all is well. Wa kaila Ginoo mga igsoon, all is well. Kita ang mga nakaila sa Ginoo, dapat all is well. Okay? Padayon ta sa atong biblical prosperity, ika-68. Yung series sa Biblical Prosperity. Let's all stand. Mag-ampo ta. Our gracious Heavenly Father, we are so thankful, Lord, once again for this evening. Thank you for giving us strength to come to church. And I know, Lord, that it is you that is approving your people to be in your court. And I pray, dear God, that you will allow us, Lord, to honor you, to praise you in spirit and in truth, O Lord. And I pray that you will use me once again, empower me to deliver your message according to your will. And help us, O God, allow us to honor you tonight in our needs, O Lord. And this is for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The title of this message is The Lion's Den Legacy. Mingon kitag Lion's Den, grabe na gyud kay na siya nga sitwasyon kinabuhi kung ato nang kuan karon, atong tan-awon karon, are you in the lion's den? Grabe problema no, gaatang na ba? Ready to devour. Mura ba og sa kuan pa, murag checkmate na magyuta ni? Murag usa na lang ka-move, patay na ta ani, murag gidugay-dugay gyud ba? Sige pagkaguna-una, asa pa ka ani. Pero para sa Ginoo mga kaigsunan, there's still move to use. Because para sa Ginoo mga kaigsunan, there is no dead end. With God, nothing is impossible. So para kang Daniel, dead end na gito. Lion's den na good. Asa man siya lusot. So kung makalusot siya, labaw ng leon. Pero, kuan man to, cave man to mga kaigsuonan. Asa siya dagan, ang leon, iya na gutong balwarte. Sa ato pa, wa na, patay na gid siya unta ato. Pero tungod sa Ginoo mga igsuon, wala namatay si Daniel. Ug naay lesson diha nindot kaayo para sa atong kinabuhi tonight. All right? In a world that equates prosperity with possession, usahay ato namang gitanaw nga nindot iyahang kabtangan, prosperous ni siya. Pero dili mga igsoon, diri sa book of Daniel chapter 6 reveals a deeper truth. True prosperity flows from unwavering faith, fearless obedience, and divine favor. Let's journey through the lion's den and discover how God prospers those who stand firm in spirit. Kay ato maning mahambing sa kinabuhi karon mga igsoon nga lisod, daghang problema left and right mga igsoon, napay gagukod. Di ba no? So daghan mga problema nga mag-atang nato sa atong kinabuhi, but usahay ma-feel nato nga mura naman ni og langob sa leon. Pero ay kabalaka mga igsoon, kung ang Ginoo kuyog nimo, kaya kayo niya nga paamuhon ang mga leon nga nag-alirong nimo mga igsoon. Dili ka tukbon. Dili ka lamuyon. Alright? So, 5 kabutang. Naigo ni siya, grasya mga igsoon. 5 kabutang tonight nga atong maisgutan kabahin sa legacy nga gibili ni Daniel didto sa lion's den. Number 1, distinction in diligence. Nakita nato nga daghang gi-appoint sa hari nga president nga naa didto gi-kuan niya gi-assign niya sa iyahang gingharian, usa si Daniel ana mga kaigsuonan. In Daniel chapter 6 1-3 dili nato makita in verse number 1, ingon sa Bible, it pleased Darius to set over the kingdom 120 princes which should be over the whole kingdom. Verse 2, and over these 3 presidents, of whom Daniel was first, that the princes might give accounts unto them, and the king should have no damage. So, ingon ana na, delegation. Para ang hari, dili mabugbog mga kaigsunan. So, naay mga atubangon diha nga mga sitwasyon sa ilang kingdom. Ang tulo ka presidente, maoy mo atubang. Unya, ingon sa verse number 3, kinsa si Daniel among these 3? Ingon sa Bible mga igsoon, then this Daniel was preferred above the presidents
and princes, because an excellent spirit was in him, and the king thought to set him over the whole realm. Trabaho lagi. Pero tanawag asa siya dapit. Sa unang gisgutan na to, mga kaigsunan, niyukbo ang hari sa iyahang mga request. Nituman ang hari, mga kaigsunan. Karon atong nakita ang favor nga gihatag sa hari sa iyaha. Well, ang pangutana, may himuot bang kaaway ani? Malipay bang kaaway ani nga natagaan og nindot kayo nga favor si Daniel ni King Darius? Well, of course, naagyo na masuya, mga igsoon. Kaysa tulo ka presidente o ang kaning mga princess, mga kaigsuonan, pwede man ni nga mo go against sa kang Daniel para ipakita nga si Daniel dili na siya angayan, pero unsaon taman nga gisulti naman sa hari, mga igsuon. Gi-assign naman siya. So wala sila mahimo. Pero mga kaigsuonan, kaning yawa dautan magigunahuna. Ang gibuhat sa yawa, no, ato na inong yawa kay yawa magmaniobra anang mga dautan nga mga kahimuan sa kinabuhi, and also in our life today. Ang yawa di ginamuhunong og lihok. So ang gihimo sa mga other president and princess gilangkuban sa yawa, mga kaigsunan, ang gibuhat-buhatan nag-request sila og decree para ilang malitag si Daniel, mga igsoon, sumala sa iyang faithfulness. Paminaw mo ha? Sumala sa iyang faithfulness sa iyang Ginoo. Tanawa nag-unsa ka tricky ang kaaway, mga kaigsunan. Ang insight ani, mga kaigsunan, true prosperity begins when eternal excellence, Daniel's diligence and integrity distinguished him. Ang iyahang integrity, ang iyahang diligence, mao nakapalahi niya, drawing favor from both man and God. Amen. Ang hari gyud mao nakuhaan niya favor, labaw na Ginoo, mga kaigsunan, kay tuwa man siya, believer man siya sa Ginoo gyud. So mo na nakanindot kang Daniel, mga igsoon. Now, ang kaning mga princess and other presidents nasuya sa iyang nakabut, mga igsoon. And that is why ang ilang gibuhat, mga kaigsunan, naghimo sila og kanang plano, nagsabot-sabot gyud silang tanan, nalimad ka, siya ra usa ang nalahi, ang uban nagsabot, mga kaigsunan, maog yun na gihapon, makita na to karon sa kasimbahanan, magsabot ta, magmeeting ta, o si atong buhato kaymuan ani sa atong simbahan niya, daw kaayuhan kintahay ba, pero di ito kadautan, tanawaw silang gibuhat, naningkamot sila nga ang hari maka-agree kay nakita Manila duol jud kay ning kasing-kasing ni King Darius ni Daniel ba. Sugod pa sinugdanan gina-approve man ni ang iyang mga request. So ang ilang gibuhat, mga igsoon, naningkamot sila nga ilang ilitagon gyud ni si Daniel nga ang hari gyud mismo maoy makahatag og kanang desisyon. So diri sa point number 2 ta. Devotion despite danger. So naay danger atong makita diri, grabe kayo ang danger, mga igsoon. Nag-inusara si Daniel aning panahona in Daniel chapter 6 verses 4 to 10. Diri na to makita. Ingos verse number 4, then the presidents and princes sought to find occasion against Daniel concerning the kingdom, but they could find none occasion nor fault. For as much as he was faithful, neither was there any error or fault found in him. Wa magyud sila makita ang problema. Ang sekreto, mga kaigsunan nato, mga Kristohanon, bahala nagdi ka mauyunan, ang imo lang i-make sure sa dihang magsusi-susi na sila sa imong kinabuhi, wa gyud sila makita nga magamit nila nga ilang ibato nimo. Pasagdi nga ila kang pasanginlan tungod sa imong pagka-servant sa Ginoo. Pero nung ka, mga igsoon nga, ikaw lamang kay giaway dito, ikaw naman kay giila dito, ikaw naman kay pasakitan dito, ikaw naman kay, nga na ba, mo nilisod kaayo sa kinabuhi sa mga Kristohanon. So wala man sila nakita kang Daniel nga ingon ana nga klase nga problema. In verse number 5, then said these men, we shall not find any occasion against this Daniel, except we find it against him concerning the law of his God.
Tanawa ni gamit na mga kaigsoon unsay balaod sa Ginoo diha nato agion. O tanawag unsay gamiton si Yawa gihapon karon Bible. Against ni kinsa sa tao sa Dios. O ni hunong bangyawa anang buhata? Wala. Mao na mga Kristohano ni kagat sa litag sa Yawa mga kaigsunan, wag gyud makadaog lagi anang lalis lagi. Kay the more makiglalis ka sa Yawa, the more ukayon ka mga kaigsunan, and you can never win against him kung iagi nimo diha og debate. We can never win against the devil. Wag gid iya man ang balwarte mga igsoon, iya nang duwa ngano makigduwa magasduwa si Yawa. Kay pa nakasabot ha, mo na ningon ang Ginoo ayog i-pinsing ning akong espada sa akong espada. Unya ni gamit pa gyud dili pa gyud iyang tao. Naliman kami unya, ingon mas Bible diri nya ikaw pud ingon sa Bible. Puros Bible mga kaigsunan nya ang naminaw mao man toy mahimong damage. Amen. No sa man sila puros Bible, yung Bible. Depende sa baruganan lagi. So asa naman sila magunahuna? Dili na sila magunahuna according to the truth. Ang ilang hunahuna according sa baruganan, mao na mingon sila, parehara man tag Ginoo, depende ra man sa hubad. So kinsa man ang actual giigo sa Yawa ang mga listeners. So ikaw nga naningkamot ka og pakigduwa sa Yawa sa iyang duwa mga igsoon, mura kag Kristohanon nga kigduwag poker di man na imong wa pa kay labot diha. Ay pan kasabot ta. Unya ang imo is imong gi pusta mga igsoon ang imong simbahan. Di kita kadaog diha gyud. Bisag unsaon pa nimo pangitaan jud ka and you cannot live your life perfect as no mistakes like Daniel. Karong panahon na, di ka makit-an og kanang stronghold sa imong kinabuhi. Ginagmay lang mga igsoon. Kung wa sila makit-an sa imuha, buhatan ka. Maayo na kayo ron. No? Panahon na gudron sa AI. Kaya na kay ka nga hugaw-hugawan. Muna ayaw na lang yun pakighagit. Ang gingon sa Ginoo, walk uprightly. Tanawag kung sa gibuhat ni Daniel. Naglakaw siya, sumala sa gusto sa Ginoo. Nituman siya sa kabubuton sa Ginoo. Naay nagplanog dautan niya. Walay nakita nga magamit nila para ilang i-destroy ang credibility, ang iyahang dignity. Wala sila'y makita para ilang i-destroy ang ilang gibuhat mga igsoon. Arita agi sa iyahang faithfulness. Expecta na. So, sa gibuhat nila mga igsoon in verse number 6. In verse number 6, the Bible says, Then these presidents and princes assembled together to the king and said, Thus unto him, King Darius, live forever. Mao gini style ani mga tao yung nanang mga daotag una-una. Mga sip-sip ka iba, tubangan sa hari. Live forever. Lipay sa hari ana, live forever. Mo na akong ganahan. Di ba? On silang hangyo dayon. Verse 7. All the presidents, tanawa ha? Kuwa'y basi ba? Kinitambot na naman isto All presidents of the kingdom, the governors, and the princes, the counselors, and the captains have consulted together to establish a royal statute and to make a firm decree that whosoever shall ask petition of any god or man for 30 days, save of thee, O king, he shall be cast into the den of lions. Naagani mo sampit ug lain nga Ginoo or lain nga tao gawas sa imuha o kanindot na paminawon nindot na. Kung ikay hari, dapat lang. Dapat ari agi nako tanan. Di ba? Kung naa sila'y problema, ari sila nako sampit. Uli pa'y ang hari ana, nabitik mga kaigsunan. So, ganahan man ang hari. Pero tanawa ha, kuwaig basi, all presidents. Murag nakadungog na kuani ba? Pastor, pananglitan kaming tanang mga men. Nagkahiusa sa usa ka desisyon, ikaw ray lahi. Kinsa may matuman. Di ko kalimot ana nga question ay. Question sa mga men nga nagmeeting nga wala ko kabaw mga igsoon. Bata pa ko sa ministry. Wa jud ko kalimot sa akong tubag. Ko Brad, i-appeal inyong mga asawa, i-appeal inyong mga anak. Hala, kuridasa na ninyo tanan. Nagkahiusa mo tanan. Ako ray lahi. Kinsay matuman? Ako. Kay dili kamo ang gitawag, dili kamo ang gisugo para giyahan ang mga karniro.
Ako mo'y gigiyahan, kay kung kamo'y sundon, kinsa ninyo. So sa dili pa maghimo og desisyon, magmeeting usa mo tanan. Bisag unsa ka immediate mga kaigsunan sa angay desisyon, magmeeting usa mo una makam up ang usa ka desisyon nga gikinahanglan na dayon. Ya kinsa may makasabot sa utok sa Ginoo. Una nahitabo sa ubang kasimbahanan mga igsoon, nila kumusultig diin kay kuan naman noon ra ba na ang pahitabo hasta silhig mitingan pa, dili ka decide ang pastor. Mupalit ang silhig, wa na pudpud na, mitingan na to. Silhig, mitingan. Ang pastor di ka decide release, palit silhig. Luuya ang simbahan na. Wala mo decide mga igsoon sa simbahan kung dili ang pastor. No, dili ta kanabitong run by the board of deacons. Ang deacons mga kuan na sila og sa kuan pa doktor ang pastor, nurses ang mga deacon. Nagtabang ang mga deacon para makahimo ang doktor sa kuan sayon nga pagtrabaho. Ingon ana na ang sitwasyon sa simbahan mga igsoon. Wala gitawag sa Ginoo ang mga deacon. Ang gitawag sa Ginoo ang mga pastor. Ang pastor nagdelegate og mga deacon according sa ilang pagtuo sa Ginoo mga kaigsunan ng requirement para tabangan ang pastor sa buluhaton sa lamisa. Unsa man ang buluhaton sa lamisa? Tanan nga mga area sa church nga dili na angay ang pastor mo'y mga maskamas diha. Mao ang mga deacon mo'y mga mut ana. So unsa may meaning ana? Para mugaan ang pagpanrabaho sa pastor sa pulong. Kay ang trabaho sa pastor naa sa pulong. Kay pa nakasabot ta? Ang yawa ana nakasabot man pud unya iya man naggubton. Muna nakapait nakasabot ang yawa pero dili siya uyon. Kay kung mahitabo na mga kaigsunan lupad ang simbahan. Lupad. Kay ang kabubuton sa Ginoo mo'y natuman pero supako na to Ginoo kamang ang simbahan oy. Amen? So, kung mahitabo ni sa atoa mga kaigsunan, kinahanglan ang atong pagtuo sama ni Daniel, mubarog jud. Mubarog. In verse number 8, ingon sa Bible mga kaigsunan, "Now, O King, establish the decree and sign the writing, that it be not changed." Siguro yun nila nga di mausab. "According to the law of the Medes and Persian, which altereth not." Ila jud make sure ba nga within 1 month kinahanglan ato gid malitag si Daniel. Nindot kay planuha ba? Ingon sa verse number 9 mga igsoon, "Wherefore King Darius signed the writing and the decree." Alipayan nila. Gipirmahan na mga kaigsunan ang impeachment. Ingon na bang gitabuha ba? Murag impeachment ba nga gipapirmahan nila dito sa hari? Ni pirma na ang hari. In verse number 10, "Now, when Daniel knew that the writing was signed, he went into his house." Unya unsa man nahadlok siya? Wala. "And his windows being opened." O dapat nakaibaw na gud siya gud ang nanay decree nga na mutago na siya. It was a sign, kung nitago siya, sign to mga igsoon, nga weak ang iyang faith. Pero tanawa, siyang gibuhat. Iyang gi-open ang window in his chamber toward Jerusalem. He kneeled upon his knees 3 times a day and prayed and gave thanks before his God as he did aforetime. Wa gyud siya ni hunong. Wala niya usba ang iyahang mga tulumanon sa Ginoo mga igsoon, do naa na decree kahadlok ana. Ilabay ka sa langob sa leon. Pero nakatandog ba na niya? Wala. Ang mga Kristohanon karon atong lilion mga igsoon, perteng tanduga hadlokon lang anang mga kinsa diha mga igsoon nga mga Herodes sa ilang kinabuhi, di na dayon. Mausab na dayon ang ilang tulumanon sa pagpangalagad sa Ginoo. Ngano man? Hadlok dayon wag tangan niya tanyag support niya. Wag tangan na unya tag panginabuhi unya. Si Daniel wa na hadlok mga igsoon, wa siya mahadlok nga i-demote, wa siya mahadlok nga patay na gud ni oh. Ang silot anay patay mga igsoon, wa siya mahadlok. To the extent nga ang iyang kinabuhi mao nay at stake, mao nay klaro nga nag-devote sa Ginoo sa iyang kinabuhi.
Mao nag-devotion ni Daniel mga kaigsunan, nagpadayon despite sa danger sa iyang kinabuhi. Kaya ba ni nato? No, ma'am no naningog. Kaya ba ni nato? Ha? Prosperity is sustained by consistent connection with God. Daniel's devotion didn't waver under threat. Naunsa man, it intensified. Ni grabe noon. Ang iyang devotion sa Ginoo, gitreat nila. Ay, wala na, gitreaten nila. Wala na threaten mga igsoon. Ipadayon ni grabe noon. Muna ino ka nga, di ka muhunong, sige ni mo, share Bible diri, putbulon ka. Praise the Lord. Kung maunay reason sa akong pagkatangtang, maghimaya ko sa Ginoo, at least nakahatag na kong sakripisyo sa akong bahin. Malipay Ginoo makadungog ano eh. Kaysa mingon ka, sorry sir, di na mausab sir. Promise. Di na mausab sir. Sorry kay sir. Ano mo sorry magka? Nga una makagisugo sa Ginoo nga lakaw iwali ang ebanghelyo before ka nasud ana trabaho ah. O gawas sila nga naanak ka ng trabaho ana nya naluwas ka pero imong tan-awon mga kaigsunan kinsa may mas labaw ang imong amo sa kalibutan o ang imong amo dito sa langit. Check your devotion. Ana ba kalig-on ang imong devotion sama sa devotion ni Daniel? Kay kung dili mga kaigsunan lig-uno na to eh. Lig-uno na to kay ang yawa nga nagsamok-samok sa kinabuhi ni Daniel maurang yawa nga kung samok-samok sa atong kinabuhi. So nakita nato nga epektibo ang gibuhat ni Daniel mga kaigsunan. Do you believe that it will be also effective kung ato na buhaton sa atong kinabuhi karon? Nga dili ta magpatayog sa atong pagtuo mga kaigsunan bisag hulgao na ta diha padayon gihapon ka nga mo worship sa Ginoo. Di ba no? Mga Kristohanon uban wa pagay gihulga mga igsoon wa na. Wa pa hulga. Nagduda pa lang siya, basig dili nim ko basig persecutor na unda dire lang taw. Wa na sa imo lang unahuna ni hunong na ka. Wata sa mukuan sila, mulabok sila ba? Iniglabok nila, diha sumbong ka sa Ginoo kay ang Ginoo may mo strengthen nimo. Amen. So devotion despite danger. Nakita nato kang Daniel. Number 3, deliverance by divine power. Kanindot ana. Kung imong isalig ang imong kinabuhi sa Ginoo mga kaigsunan, the deliverance will be from above. Nobody could see. Nobody will be aware of God's movement sa imong kinabuhi mga igsoon. Hasta ang kaaway munganga mga igsoon sa kahibong. O tanawa in verse number 11 to verse number 24. 11 to 24. Nindot kayo ng story na hitabo mga igsoon. In verse number 11, the Bible says, then these men assembled and found Daniel. Kaya naa naman sila approval. Naningkamot na yun sila. Praying and making supplication before his God. Nakita nila si Daniel. Nagampo, tuara, patay ni si Daniel. Dipaya nila mga kaigsuonan. Then, nagdali-dali din sila in verse number 12. Then they came near and spake before the king concerning the king's decree. Hast thou not signed a decree that every man that shall ask a petition of any god or man within 30 days, save of thee, O king, shall be cast into the den of lions? The king answered and said, the thing is true, according to the law of the Medes and Persians, which altereth not. Ilaw sa gisiguro, mura ilang gi-remind ang king ba? Di ba? Na naman kay decree ani hari, no? O, tara, in verse 13. Then answered they and said before the king that Daniel, ito na, what sila ni sumbong dayon? Ilaw sa gi-make sure na kahinumdum ang hari, o ang hari, dili na siya makatuis, mga igsoon, kay it will not alter man. So, ningon din sila, that Daniel, which is of the children of the captivity of Judah. Degradation mga igsoon. Asagikan si Daniel, which is of the children of the captivity of Judah. Regarded not thee, O king, nor the decree that thou hast signed, but make it his petition 3 times a day. Katulo siya nakasa sa sud sa usa ka adlaw.
Nalimban ka ng sumbunga, o siyang sa, nagampo. Unya, kuan ba ni? Kaning new ba ni sa atong padungong? Unsa gani sa ni Stephen ganong gibato siya? Nagwali. Unsay sa nilang Apostol Paul, Apostol Peter, uban mga apostles gipang priso mga kaigsunan. Si Paul and Silas gipriso. Unsa may sa? Nagwali. Tanawa, tungod sa ilahang pagpangalagad sa Ginoo diha ni agi ang kaaway mga igsoon, dili na siya lungan ni Satanas until today. Gamiton niya gihapon, gigamit niya kan Daniel, gigamit niya sa mga apostles, di niya gamiton sa ato. Mo nakita murag wa naman ta kibaw ani, wa tan aware ba? Nga mao din ay buhaton sa yawa mo na di ta kapangandam. At tanawa, pagbagyo ni Tino diri, grabe kaayo ang affected. Di ba? Nya karon ang Luzon, kita man sila sa naitabo sa Cebu. Perting pangandam nila. At tanay, kumpara ang damage sa mga igsoon. Mas daghang patay diri sa Visayas. Nga naman, ang gipangandam pagkaon man. Di man baha. Kay kung baha pa to ang gikuan, mura kang gisakay og kanang pambot ba o pagsulod mo life jacket daan kay dakpon. Kundi kung nagsulod pa tog life jacket, abisan pagbahaon makuyapan ka mga igsoon, gilutaw ka gyapon. Di ba no? Mas minus ang tato og casualty, pero lahi man ang ilang kuan man panic buying man. Gihurot nila ang pan. Okay, sa pa may mukaon sa pan nga naanod man tanan. Dito sa Azalea, abot man sa second floor mga igsoon, nilapas ba gyud sa ilang sahog sa second floor? Sayop nga pagpangandam. Mura sa nakaroon sa atong kinabuhi sa espirituhanon. Sige, pangandam ang mga tao, mga kaigsunan, pero ang wala nila gibuhat, gidawat si Kristo, wala gidawat. Muna'y sayop kayo nga pagpangandam. Karon ang mga Kristohanon, gibangilan po sa yawa para dili makahimo sa buluhaton. Maora gihapon ay. Gipangitaan tagpaagi para mababagan ta mga igsoon. Unya kita dili ta magkumpiyansador kay ta sa tanan, amo na mga igo ta bulaso ta mga igsoon sa litag nga gihimo ni Satanas. At tanawa ha, 3 times a day nakasa ni Daniel. Verse 14. Then the king, when he heard these words, nasuko ba siya? Nasuko siya sa kang Daniel? Tawganas Daniel! Wala oy. Asa siya nasuko, siyang kagalingon. Ingon siya diri, sa dihang nadungga na, ingon ang Bible, was sore displeased with himself. What have I done? Giunsa maninako si Daniel. And set his heart on Daniel to deliver him. Naningkamot siya unsao maninako nga maabswelto ni. And he labored till the going down of the sun to deliver him. Naningkamot siya mga igsoon, pero bisag hari ka, ikaw mismo mo'y naghatag diha. Ang matas mga president sa uban, sa mga princess, gibantayan sad ka, ikaw naman sad sunod unya, balik, ikaw naman ka, kanang mura ka, balikan ka ba nga, ikaw na may nisupak sa imong decree, di na kaangayan mahari. Careful sad siya mga igsoon. Verse 15, then this man assembled to the king and said unto the king, know, O king, that the law of the Medes and Persian is that no decree nor statute which the king establisheth may be changed. Hinumdum Di nagyud ni. Kay murag dugay man naka-aksyon si King Darius, nangita pagud og paagi. 16. Then the king commanded, and they brought Daniel and cast him into the den of lions. Now the king spake and said unto Daniel, tanawang gisulti sa king mga igsoon, thy God whom thou servest continually, he will deliver thee. Si Darius, wala pa ni siya nituo sa Ginoo ni Daniel mga igsoon. Naka-appreciate pa lang siya sa kinabuhi ni Daniel nga lahi maginis Daniel oy. Muna akong ipasabot ba, kung magsugod pa lang tag-witness pinaagi sa atong kinabuhi, kanang mga hari diha mga kaigsuonan, nga labaw pa nato, nga magsigig tanaw nato, makakita na, sila sa difference. Lahi yun siya.
lahi gyud kinabuhi ning bata. Oh. So, lalimag ka kanang Ginoo nga imong gialagaran luwason ka ana niya. So wag gyud siya nituo pa sa Ginoo ni Daniel. Agree mo ana? Mao may gisulti sa Bible. Verse 17. And a stone was brought and laid upon the mouth of the den. Di na gini kagawas. And the king sealed it with his own signet. Wala makabli ani. And with the signet of his lords, that the purpose might not be changed concerning Daniel. Mamatay na ba si Daniel? Atong ipadayon. Dili na abangan. Awa na abangan. Mga ison, tiwason tani. Verse 18. Then the king went to his palace and passed the night fasting. Neither were instruments of music brought before him, and his sleep went from him. Lalimad ka, wakatog, way kaon, di maminaw og music, kay pertingguulan niya, namatay na akong paborito. Lalimad ka mga igsoon, unsa nga klase nga testimony ang naa ni Daniel, nga naka-witness sa kinabuhi sa hari. Nga bisan wala patuod na niya natuhuan ang Ginoo ni Daniel, pero naa na ang iyang concern mga igsoon kang Daniel. Kanindot na makakuha tag favor sa mga hari aning kalibutan na mga kaigsoon ng mga labaw pa nato, makuha nato ilang favor nga makaingon sila ganahan ko ani niya, kinanglan kuyog ni nato siya kay lahi gyud ni siya nga tawo. Masaligan ba? So muna nahitabo kang Daniel in verse number 19. Then the king arose very early in the morning. Nakatugi siya kadali ba? And went in haste unto the den of lions. Mo gyud iyang concern. Adto din siya sa lion's den mga igsoon, and in verse number 20 ingon sa Bible, and when he came to the den, he cried with a lamentable voice unto Daniel, and the king spake and said to Daniel, O Daniel, servants of the living God, is thy God whom thou servest continually able to deliver thee from the lions? Dalawa ha? Nituo na siya ginahinay sa Ginoo ni Daniel, wala? Nituo na siya, wala? Asa nagsugod si Daniel sa pagwitness sa hari? Testimony mga igsoon. Integrity. Unya ka ni magsigil kang integri. Sige lang ka masukanon, makita sa mga unbelieving people, mga igsoon nga, lain nagbatasan na ninyo. Kung sa man na witness atong gipakita nila. O siya naipit naman na, pero wag yun nakit mga kaigsunan og apan. Giipit na ha, gipasangin la na, pero wag yun, isugot na siya. O sige, suot sa lions din. What ay mahimo? Ingon man ang hari. Wag yun siya, wag yun, no fault. Una, ang hari mga kaigsunan, hinay-hinay nag-upgrade ang iyang pagtuo sa Ginoo ni Daniel. Kay kung wala siya nituo, iyan na gi-consider, kaysa pa may mabuhi, in taon na nagutom, yan ang mga lihon na. Tepan, kasabot mo mga igsoon? Leon nagunagod, unya, wanay kagausan. Awa, napatay na gito. Pero iyang magibalik. Sa iyos buntag. Ngano nangutana pa man siya, Daniel, buhi pa ka dong. Giluwas ka sa imong Ginoo. O, tanawa, verse 21. Naamay ni tubag. Then said Daniel unto the king, O king, live forever. Imagine nun ba sa kinahong sa hari, no? Nitingog. O king, live forever. Verse 22. My God hath sent his angel and hath shut the lion's mouth, that they have not hurt me. For as much as before him innocency was found in me, and also before thee, O king, have I done no hurt. Then, sa kalipay sa hari, was the king exceeding glad for him, and commanded that they should take Daniel up out of the den. So Daniel was taken up out of the den, and no manner of hurt was found upon him, because he believed in his God. Unsa ka importante ang pagtuo sa Dios. Mao na kita bisan pa mga igsoon gi alirungan na tag leon. Oy, leon ka lang, anak ko sa Dios. Kaya ba nimo mingon anak?
Tayo pa, uy, kaya ba nimong maingon ana? So kanang mga backbiters diha, mga kaigsunan, uy, ito'y ka lang. Ito'y, barker ba? Magsigig paghot diyan nimo. Ang leon, di man mo paghot, God, mungobra man. Di ba? O niya, less talker man na ang kanang leon. Di ba? Wago na siya silent kuan God. Devourer. Ang kanang leon, dritso lang naghasmag. Makaigsuon, ang iro kay mo, paghot man, wow, 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 wow. Iro na gani ni doon ni mo, wa na ka. Ning surrender na imo pagtuo. Si Daniel, leon jud, mga kaigsuon, literal, gutom nga leon. Gialirungan siya, wag yun ni surrender ang iyang pagtuo. Kanawang sa naitabo, nakita sa hari, mga kaigsunan, lipay kayo ang hari, nakumpleto na yun ang pagtuo sa hari ani. So, gidali-dali, gikuha siya sa lion's den, wag yoy garas. Bisa na lang usa ka kuko sa leon ba, nakakablit ba? Uy, can I eat you? Bisa na lang nakakablit ang leon kausa ba? Wag yun ay. Mga igsoon, obedient ang leon sa mga angel. Mao na kana mga leon nga moalirong sa atong kinabuhi. Bahala na mga angels ana, mga igsoon mo atiman ana, ayaw gastuhi og kanang kusog, ayaw gastuhi na siya og kanang emotion, ayaw gastuhi na og panahon. Ang angels na ana mo'y bahala kay shut up na ilang mga bakba. Kung makatuo mo, kung dili, ala paminawa, tubaga. Narano to kisay malupig. Lupig jud ka kay iya man ang duwa. Kanang away, duwa na si awa, mga igsoon. Mo na kung sakyan nimo ang kaaway nga makig-away pug ka, pildi jud ka. Impossible nga makadaog ka. Nakasabot ha? Kaya di man na atong duwa. Ang duwa na to, peace man. So kung agion na to sa peace, siya mo'y mapislong. Ikaw, tibuok ka gihapon. Siya mo'y maguba ang iyahang adlaw. Nga nung ni siya, sige nakuha ni siya pangaway, sige magapong ngisi ng tawhanan. Damor na magsig. Lisod mga igsoon pagdaog sa gubat. Kaya nga naman, naamang sa sakyanan nga gitawag og flesh. Unya kani nga flesh, di man palkansi. So kung mao ni di nimo fidan ni ang imuhang kaugalingon og pulong sa Ginoo, si flesh mo'y hari. Okay sa may makaunag response, ang katong abtik. Nakasabot ha? Unya ang abtik sa imuha, ang unod man. So pag atake sa yawa, abtik si unod, awa na, nakik-away na si unod. Si spirit in town. Ang mga angel, wala. Nag-all upin sa imo. Pero kung ligon ang atong espirituhanong kinabuhi, why mahimo si flesh? Ang mga angels, mga igsoon, active kaayo, sama sa mga angels nga naa kang Daniel. Ang nituo mo, amen. O perting hinaya sa ilang amen, meaning pagkahinaya sa ilang pagtuo. Bahala mo diha. Bahala mo diha. In 24, and the king commanded, and they brought those men which had accused Daniel, and they cast them into the den of lions, them and their children and their wives, and lions had the mastery of them. Giwa-hiwa og ayo gikaon mga kaigsunan, and break all their bones in pieces, or ever they came at the bottom of the den. Maupay pagkalunod mga igsoon. Wanay. Dugmok ang bukog according to what the Bible says. Awaya ang anak sa Ginoo nga nagtuo sa Ginoo, balik sa imo ang imong dautan nga tinguha. Ipaliko na sa Ginoo diha nimo mga kaigsuonan. Prosperity includes divine protection. Dili lang kay kwarta mga igsoon. God honors those who honor Him, even in the face of death. So, ang importante ani, never stop honoring God. Kinanglan ibugin siya adtuon kung asa siya makikita nimo. Karabitaw na kay kasabot nga mga tao niya kuman wa nimo gitunga, gi-honor ba nimo ang iyang panahon? Wala. So kung nakigsabot ka sa Ginoo nga Lord, mao ning adlaw kinahanglan naa jud ka. Yano-yanuho ra nato ang Ginoo absent.
Wednesday night, naatay appointment sa Ginoo. Saturday morning, naatay appointment sa Ginoo. Sunday whole day, naatay appointment sa Ginoo. Kung ato na siyang i-disregard mga kaigsuonan, tabla ra nga kita mismo wala ta nato gi-honor ang Ginoo. Wa pa biya ta in the face of death niya, wala nato siya gi-honor. How much more kung naa na ka nag-atubang na kag face of death. Bisag dili face of death na gihubagan kag ngipon, gihubagan kag tiil, gihubagan kag ilong, gihubagan kag ilok. Para sa mga Kristohanon, this is enough reason di sa kumsimba nun ay sakit iliho. No? Di ko kaligo. Ngano di ka kasabot ug wa kay ligo. Sige lang kag tan-aw TV sa inyong balay. Ay ug tan-aw kay di man kakasabot kung wa man kay ligo. Depende na ang commitment. Honoring God even in the face of death. Importante ka na i-deliver ka sa Ginoo mga kaigsuonan sa imong situation. Siya'y bahala mo sustain sa imong strength. Siya'y bahala mo rescue nimo anang dapita sa imong kinabuhi. Number 4, declaration of dominion. Tanawa ha? Dili lang kay nagibalik sa hari ang silot sa katong nagpasangil niya ang kang Daniel mga igsoon in verse 25 to 27. Tanawag usay nadawat ni Daniel. Ingos Bible 25, then King Darius wrote unto all people, nations, and languages that dwell in all the earth, peace be multiplied unto you. 26, I make a decree. Paminawan sa decree ang gibuhat ha? That in every dominion of my kingdom, men tremble and fear before the God of Daniel. For he is the living God and steadfast forever. And his kingdom that which shall not be destroyed, and his dominion shall be even unto the end. Hallelujah. Ang sa tanaw niyo, nituon na wala pa. Nituon na mga kaigsuunan. Ang panalangin ni Daniel, naghimo og decree, mga kaigsuonan, ang hari. Mao ni pinakadako niyang prosperity sa iyang kinabuhi. Nga ang mga tao, sayo na lang kayo unya ipailaila ang iyang Ginoo niya. Tungod sa iyang pagdaro sa kinabuhi sa kingdom. Mao na kita maglisod tag tanom sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan kay nikalit ka nagtunga sa iyang kinabuhi o gibadlong nimo siya sa iyang pagtuo nga hagbay ra niyang gidaladala sa iyang kinabuhi niabot na kagkalit nga wa ka nailhi giingnan nimo sa sayop nimo pagtuo ako sakto kinsa man ka. Hadloko na nimo mamatay niya ka, imperno ka, dawatan si Kristo aron ka maluwas. Uy, kasi ingon ikaw kinsa man ka? Tanawa, giun sa pagwin ni Daniel ang kingdom. Ayog sayon na ang yawa, di na basta-basta mapildi. Ato lagi sayon, muna, digadanghag ang mga Kristohanon. Wali diri, wali dito, pero way planning mga igsoon. Kulang sa ampo. Kulang sa strategy according to the strategy of the Lord. Kinabuhi, uy. Kinabuhi. Abtik kita sa atong schedule sa nawali ka diri, wali ka dito, pero ang kinabuhi, wag gini mo gibantayan. Wag gini mo bantayan ang mga pulong ng gawa sa imong baba kung iuyon ba na sa imong mensahe. Nakasabot ta igsoon, ang imong attitude, ang imong batasan mismo sa pakig-istorya o pakighimamat sa mga tao, mga kaigsunan, mailhan ba nila Kristohanon ka? Bisan na lang madudahan ka. No? Bisan na lang kay wa man sila nailhan gyud ana para nila ang buutan ang pari raman. Nya nailhan ka aan kang pari ka, uy kanindot na ana. Pari ka sir. Okay para nila sayop man ang mga pastor. Sunindot na kayo na uy nga naaan kang pari ka nga ilang respetuhan. Nya maguol ka ana. Hindi ko pari. Ay kasuko. Taas na kina nila og regard ana nimo. Amin ko na sila sa pari good. Di ba? Pero pastor, kita sila pastor, oy, respeto ba na sila? Wala oy. Mo na siya, wa kita kabaw mga kaigsunan, ang Ginoo nindot kay mo trabaho. Di ba no? In 27, nanawa 27. He delivered it
and rescueth, and he worketh signs and wonders in heaven and in earth. Who hath delivered Daniel from the power of the lions? Tanaw kung sa iyang decree, gihimo mga igsoon, ang Ginoo ni Daniel mo rescue, ang Ginoo ni Daniel mo luwas, ang Ginoo ni Daniel maoy nagkuha ni Daniel didto sa langob sa leon. Mga igsoon, kanindot na ngayon, kani iyang Ginoo tinuod na, iyang Ginoo manduluwas, maoy nagluwas na kupod. Mo iya sultian ang iyang mga empleyado, paminawan ninyo ang iyang pagtuo. Kanindot na mga igsoon, nga naman, gisugdan nimo sa imong kinabuhi. Sa di pa ka musigig, bat-bat diha mga kaigsunan, imo sa nailadlad diha ang imong kinabuhi, ipakita nimo nila unsa si Kristo sa imong kinabuhi. Amen? So, the declaration of dominion, grabe mga igsoon. So, regarding prosperity, naray insight na to. Prosperity influences nations. Daniel's faith led to a public proclamation of God's greatness. Tungod sa gibuhat ni Daniel, napasundayag ang kangilngig sa Ginoo, dili ang kangilngig ni Daniel. Kay kung kuan pa to, grabe, believe pa mo na si Daniel, mo nang wapat kas leon, kapiya ang Daniel lagi. Dili si Daniel mo ni sikat. Tungod sa decree nga gibuhian sa hari, mga igsoon, kay ang gipakita ni Daniel sa hari, dili man siya, ang gipakita ni Daniel sa hari, ang iya mang Ginoo. So mo na ang decree nga gibuhian sa hari, ang Ginoo ni Daniel tuhuan nato. Kay mauni ang muluwas ang Ginoo ni Daniel. Dili si Daniel mo ni sikat mga kaigsunan, kundili ang Ginoo ni Daniel. Amen? So mo ni tinuod nga prosperity. Kaya nga naman, ang Ginoo may mo on and off sa prosperity. Unya, siya mo'y nasibya, na pasundayag mga igsoon sa imong kinabuhi, nga siya mo'y great, not you. Aminaw ta? Tungod kay mo man ay nahitabo, tanawa sa number 5, grasya mga igsoon. Durability in promotion. Everybody loves promotion. Pero ang promotion nga gihatag sa Ginoo ni Daniel mga igsoon, gipaagi ngadto sa hari, verse 28. Ingon's Bible, so this Daniel prospered in the reign of Darius, not only in the reign of Darius, and in the reign of Cyrus the Persian. Nagprosper mga igsoon, ngano man kay iya mang napakita kinsa iya Ginoo. So, kaning atong kinabuhi, kung makit-an lang gyud ang Ginoo sa atong kinabuhi, as long as we live in this world mga igsoon, kung maunay sistema sa atong kinabuhi, mupuyo gyud na aning kalibutan na prosperously. Because it will be God that will allow prosperity to come to you. Nakasabot mo mga igsoon? So as long as you live, you will live prosperously with the Lord. Kuan pa mo anak? Nagtuo mo nga may tabo na sa inyong kinabuhi? Nagtuo mo may tabo na sa inyong kinabuhi? Mingon na Daniel na pastor ay ngano ang iyang Ginoo gialagaran dili day maong Ginoo imong gialagaran di ay. Oy klaruha na mga igsoon. Insight na to ani. Prosperity is not a moment. It's a movement. Daniel's favor endured through changing regimes because his foundation was spiritual, not political. Mao na nakanindot. So kung panalitan ikaw kanang Kristohanon ka and you want to make a very wonderful legacy sa government, ibutan na to. Ayaw politics dada dito. Ayaw papahid sa politics dito sa congressman ba ka, o kapitan ba ka, o mayor ba ka, kung Kristohanon ka, ang imong dadon dito mga kaigsunan, ang Ginoo. Sa imong pagdumala sa nasod, ang imong ipakita ang Ginoo. Bahala, nagkurap na ang mga kauban ako di. Di ba? Nya patyon ka, bahala na. Even in the face of death, mga igsoon, keep your integrity. Maunay gibuhat ni Daniel. So kung maunay buhato nato, sama sa gibuhat ni Daniel, spiritual ang iyang gidala
dili political. Mao na sa simbahan sad mga igsoon, usahay political na sad kaayo ang mga membro sa church. No, magsigig pangita og kanang kaani ba mga supporting group nga kung naa siya against sa man of God, naa na siya grupo nga moabiba niya. Politics man na. Kung spiritual ta, kitang tanan mo tan-aw ta asa may angay natong usbon, asa may angay natong i-improve. All of us together mga kaigsunan, ato nang trabahoon. Ang atong tumong sa pagpanindot sa buluhaton. Dili sa pag kinsay silutan na to ani. Ay panakasabot mo. Always look for a solution, not kinsay i-accuse na to para unsa may mahitabo na magmalipayon ta kung naa natay basulon. Ha, masulbad ang problema kung naa nay basulon. Dili gihapon. I'm closing. Prosperity isn't proven by what we possess, but by whom we trust. Like Daniel, may we prosper not by avoiding the den, but by walking through it with unwavering faith and divine favor. Usay, likayan na to ang mga problema. Huyang ka. Diha ka mulig-on. No, naprubaran gyud ni Daniel ang iyang pagtuo mga kaigsunan. Nagdahom ba tos Daniel nga di siya kanon sa leon? Wala pod. Wala pod. Ang iya to mauna ni. Mauna ni. Pero sa uman, ang mga leon gatan-aw ra man niya. Yung imagine ba? Luyas mga leon, no? Pag mahimo. May mahimo kay gipangkuptan man sa mga angel ang ilang baba. Si leon. Wa tay mahimo aning Daniel oy. Mao na nga pagkuan na uy, na may gilunon lain, wa may kauban, ha? Wa may mga gwardiya. Wa na dito gipahimungot sa mga leon, mga igsoon ang ilang kalagot nganong wa nila nakaon tos Daniel. Di perting dugmo ka. Amen. Oh, ato ning i-enjoy kani nga klase nga pangitabo sa kinabuhi ni Daniel. It will happen to us mga igsoon. Ang ato lang i-make sure ayaw sige gukod anang material possession. Kay kana siya, mga tools na siya. Ang ato anak, kung ato na siyang gipaningkamutan nga maangko na to para matrabaho na to, ang kaning buluhaton mga kaigsunan nga maoy tinuod nga maghatag na to og kayamanan nga makaabot dito sa gingarian sa Dios. The treasure that God wanted us to look, which is the souls of men. Mao gyud na siya. While naapat na diri sa kalibutan, of course, magamit po na nimo nga ma-enjoy po nimo imong kinabuhi. Dili ka magpuyo nga alaot aning kalibutan na mga igsoon. Makatabang jud ka sa uban nga nanginahanglan. Tungod kay kauban nimo ang Ginoo, siya tigpanalangin nimo, unindot imong kinabuhi. Di ba no? Pero ang katong imong naangkon nga mga material things aning kalibutan na nahimo nimong mga hinagiban para makakuha jud ka og tinuod nga treasure nga mao ang kalag sa tao nga maoy dunay bugti nga kayamanan dito sa langit. Kaning kwarta diri bisan pa mabilyonaryo ta, trilyonaryo ta diri sa kalibutan mga igsoon, diri ra na taman. Di jud ka tagag award sa Ginoo kay millionaire ka. Naminaw mo? Di ka tagag award sa Ginoo kay billionaire ka. Dili oy, tagaan kag award sa Ginoo kay fruitful ka. Naminaw ta? Ang kalag mga kaigsuonan maoy makapahatag sa Ginoo nato og reward didto sa langit. So mao na kung unsa may makuptan nato niining kalibutan na atong gamiton mga igsoon para makakuha ta og kayamanan nga tinuod nga maoy gi-consider sa Ginoo nga treasures hid on earth. Nakasabot na mga igsoon? So that is the life of Daniel mga kaigsuonan, and the lion's den legacy. Hinaot pa nga sa pagkuyog nato ni Daniel dito, nakita gyud nato legacy gyud ni wa naman hitabo lain ani. So unsa nga legacy imong biyaan gani? Legacy nga kana siya mag problema gamay muwagtang man na. Batian ang legacy oy. Gamayng ligas. Nawa na siya. Dapat pag na problema unong ta pastor. Oh, tubag ta. Dungan tag sulbad ani problema ha. Ha? Nakasabot na.
Ingon ana mga kaigsunan, pag Ginoo mo imong gialagaran, ang Ginoo mo gihatagan nimo sa imong panahon, sa imong kinabuhi, mao gyud na ana klase imong devotion. Ana nga klase ang imuhang dedication sa Ginoo. All right, every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, once again, Lord, thank you so much for the life of Daniel. Nakita na mo, Lord, nga tinuod nga prosperity, dili ang earthly treasure nga makuha na mo sa among pagpaningkamot, kundili ang imong kabubuton, Lord, nga mahitabo gyud sa among kinabuhi, which is makakuha gyud mi og mga kalag nga nalubong sa kalibutan, gilubong sa mga problema, gilubong sa mga earthly treasures, gilubong sa mga selfishness, daghan kaayo nga mga reasons nga nung dili sila maminaw sa imong pulong, Lord. But please help us nga kami nga imong mga alagad, Lord, makasabot mi sa gubat nga among giatubang. And please help us, Lord, to neglect the battlefield of the devil nga siya mismo gaset. Tuguti, Lord, nga among buhaton nga sakto nga gubat ang among atubangon. Dili ang katong gipang set sa yawa para kami litagon. Salamat kay Lord sa wisdom nga imong gihatag kanamo, and thank you so much, Lord, for the guidance that you have given to us through the Holy Spirit. And I pray, dear God, that you will help us to listen to that still small voice within us to guide us how to do the ministry correctly, Lord, according to your will and according to your way. Salamat kay Lord sa invitation tonight. May you please bless your people to kneel down before you, to thank you, to honor you, O God, for this message that you allowed us to hear tonight. Please, Lord, let your name be praised and be magnified as they come, Lord, tonight. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.